Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, excise tax ng LPG at kerosene sinuspinde. Grupo ng rallyista na nawagan ng maayos at makatarungang proseso sa impeachment. Ramil Madriaga lumantad na sa pagdinig ng impeachment laban kay VP Sara. Unang rollback sa presyo ng petrolyo mula nang magsimula ang krisis sa langis ipinatupad na. Higit 2,000 gamot, VAT-free na. Cash aid na 5,000 pesos para sa mga tsuper at tricycle driver sinimula na. Halos 705 million peso worth of luxury perfume and cosmetic products timbog sa Valenzuela. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Umarangkada na ngayong Martes ang pinakaunang rollback sa presyo ng produktong petrolyo magmula nang mag-umpisa ang krisis sa langis sa bansa bunsod ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Rollback ng 4 pesos and 43 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. 8 pesos and 50 cents naman hanggang 11 pesos and 50 cents na bawas singil din sa kada litro ng kerosene, habang 2 pesos and 70 cents hanggang 23 pesos naman na rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabila nito, kasalukuyang pa ring nananatili sa 120 hanggang 130 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo. Samantala, ipapatupad ng pamahalaan ang suspensyon ng excise tax ng LPG at kerosene bilang tulong sa maliliit na negosyo lalo na sa mahihirap. Ayon kay Department of Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, base sa pag-aaral, ang mga gumagamit ng kerosene at LPG ay galing sa pinakamahihirap na sektor. Now, ang naaprubahan nga po ng ating Pangulo ay ang pagsuspindi po sa excise ng LPG at kerosene. Ngayon po, ang pagsuspindi po sa LPG at kerosene ng excise tax, ito po ay direktang tulong sa ating mga Pilipino at sa ating mga maliliit na negosyo tulad po ng karinderya. At sa estimate nga po, ang savings po for LPG will be around 36.96 pesos per 11 kilogram cylinder. At for kerosene is around 5.6 pesos per liter. Now, ang tulong na po na ito ay nakatuon po sa pinakamahihirap. Based po sa datos ng Family Income Expenditure Survey noong 2023, ito po ay isang survey done by the PSA, around 50% of the consumption of kerosene is coming from the bottom 30th. Ito po yung pinakamahihirap. Now, with regards to LPG, using the same survey, FIES, around 56% of the consumption of LPG ay dun po sa bottom 70th. So talagang direktang tulong po ito sa mga nangangailangan na pagsuspindi po ng LPG at kerosene. Now, with regards to diesel and gasoline, ang DBCC po will continue to monitor the situation, and actually there's a monthly review of the policy. But for now, nonetheless, with coordination from DOE and the Department of Transportation, nirekomenda rin po ng DBCC ang pagbigay po ng targeted subsidies through the 10 peso fuel discount. Sa ibang balita, inilabas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang listahan ng nasa higit 2,000 gamot na exempted na mula sa 12% value-added tax na inendorso ng Food and Drug Administration o FDA. Kabilang sa mga VAT-free medicine, ang gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, mataas na kolesterol,
kidney disease at tuberculosis o TB. Layo nitong masuportahang mabawasan ang gastusin ng publiko sa mga mahahalagang gamot, lalo na para sa may mga chronic at critical na sakit. Maaaring bisitahin ang BIR website para sa buong listahan ng VAT-free na mga gamot. Para sa lagay ng panahon, patuloy pa ring iiral ang mainit at malinsangang panahon sa buong bansa. Posibleng makaranas ng maulap na panahon at pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region at Palawan, habang may tsansa rin ng bahagyang pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa maliban sa Northern Luzon na patuloy pa ring apektado ng ridge ng high pressure area. Inaasahan namang papalo sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na mararamdaman sa Cotabato City. Samantala, huling namataan ang bagyo higit 2,000 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa Super Typhoon category. At hindi ito inaasahang magla-landfall o makapapasok sa PAR at wala rin itong direktang epekto sa panahon ng bansa. Susunod sa News Force. Grupo ng rallyista na nawagan ng maayos at makatarungang proseso sa impeachment. Ramil Madriaga lumantad na sa pagdinig ng impeachment laban kay VP Sara. Higit sa 705 milyon na halaga ng luxury perfume at cosmetic products timbog sa Valenzuela. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.